isang buwang tax holiday para sa mga manggagawang Pinoy sa gitna ng talamak na kaso ng katiwalian. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1446, hindi tatapyasan ng income tax ang lahat ng kikitain ng isang tax. Ito, ganito lang ho kasimplihan mga kababayan. Papiliin ko kayo, tapyasan na ang isang buwan na sahod natin o ipakulong itong si Martin Romualdez, Zaldico, Estela Kimbo at lahat ng magnanakaw dito sa flood control scandal. Sa tingin ko mga kababayan, dadagdagan pa ho natin. Yung kinukuha nilang 12%, yung binabayaran nating VAT na 12%, yung ibinabawal sa ating tax na tax sa ating mga buwis, gawin nyo pang doblado. Basta siguraduhin nyo, panagutin nyo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Wala akong problema yan mga kababayan. Anong tax exemption? Tax exemption. Tax holiday, tax holiday. Tapos maya-maya, nakawan na naman. Anak ng Petrang Taxpayer sa loob ng isang buwan. De. Hindi rin pwedeng bawasan ng employer ang anumang sweldo, allowance at iba pang benefits sa ilalim ng tax holiday. Giit ni Senator Tulfo, masyado na raw maraming ninakaw sa kaban ng bayan ang mga nasa Mahilig ho talagang pumabil tong si Erwin Tulfo. By the way ha, mag-ingat ho yung mga kababayan ho nating nandyan sa Davao. Grabe ho, napakalakas ng lindol. 7.6 magnitude earthquake sa Davao region ha. Naramdaman ngayong umaga. Mag-ingat ho, mag-ingat. Mamaya ho, talakayin ho natin ang mga kaganapan dyan sa Davao. Napakalakas ho ng lindol. Nakita ho natin yung ibang mga struktura talagang nagbaksakan. Mag-ingat ho yung mga kababayan natin dyan. Yung mga may kamag-anak dyan sa Davao, mag-ingat ho kayo. Ha? Mag-ingat ho tayo mga kababayan. Hindi ho natin malaman kung anong nangyayari sa ating bansa. Noong nakaraang linggo, ngayong linggo rin ata na to, Cebu ang binayo ng napakalakas na lindol. Ngayon naman ho, Davao region. Maraming panalangin ho kailangan natin dahil yan ika nga ang bagyo, napipredict yan. Nakikita yan, malayo pa lang. Pero ito ho, gugulatin na lang tayo, bigla na lang yayanig ang lupa. Mag-ingat ho mga kababayan. Likod ng maanumalyang flood control projects. Sa tindi raw ng korupsyon, kaya nitong palitan ang hindi babayarang tax ng mga Pilipino sa loob ng isang buwan. Sabi naman ng Malacanang, malaking bagay raw ang panukalang yan, pero kailangan pa rin pag-aralan. Bagong-bago po to. Kailangan pag-aralan to na mabuti ng department. Hindi yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Ito gusto nila makinig ha. Ikulong. Di ba? Hindi ko kami nananawagan ng tax holiday. Wala kaming problema. Doblado nyo pa ang tax. Pero siguraduhin nyo, yung mga magnanakaw sa pamahalaan, ipakulong nyo. Senator Erwin Tulfo, hindi kami nananawagan ng tax holiday. Okay lang yan. Di ba? Paano mapapakain ng mga congressman yung kanilang mga kerida? Di ba? Paano namin masusustentuhan yung mga trips ng mga mambabatas sa iba't ibang mga bansa kung magta-tax holiday tayo? Okay lang na doblehin nyo na yung tax pero siguraduhin nyo, pauwiin nyo dito itong si Zaldico. Hinahanap namin dito accountability. Di namin hinahanap ang papalubag loob. Ano yan? Consuelo de Bobo? Mga walang yan kayo? Lang yan. Anong tax holiday? Tax holiday. Palibasa kayo, kahit kapyasan natin ng 50% ang inyong mga kinikita, malaki pa rin. Walang problema sa sambayan ng Pilipino. Di kami iiyak. Sige, mag-tax lang tayo dire-diretso. Yung VAT, sige, tuloy-tuloy lang yan. Walang problema. Para mayroong pang trip sa abroad itong mga congressman na to, itong mga mambabatas na to, meron silang pambayad sa kanilang mga kirida, pambili ng mga bagong iPhone 17 Pro Max sa 20,000 gigabytes. Walang problema yan. Okay lang yan. Pero siguraduhin nyo mayroong mananagot dito. Pero para bigyan nyo kami ng Consuelo de Bobo na sasabihin nyo na, tax holiday tayo isang buwan, nagkakaltasin sa mga sweldo. Mga loko-loko. Hindi namin gusto yan. Siguraduhin nyo, mapakulong, pauwiin dito si Zaldico, panagutin lahat ng nagnakaw dito sa flood control scandal na to. Rekta na ho tayo dito kay Tito Soto. Sinoplak niya ho yung idea na yan nitong isang sintong mambabatas na to. Ano na namang bang ayaw mo, Tito Soto? Ba nakasalubong na naman ang kilim? Nakasalubong na naman ang kilim? Ano na ba nangyari dyan? Lang yan. Panoorin mo natin mga kababayan. Grabe, talagang parang merong directed merong propaganda talaga against the Senate, against myself. Kasi napansin namin, mula September 8,
pagdating ng mga Thursday, Friday, Saturday, may mga fake news against me, against Senator Lacson, against Senator Salini. Tapos pagdating ng Lunes, merong Hindi, walang fake news, walang propaganda. Ang mga supporter gusto nila mapalitan kayo, pero hindi yung propaganda. Yun ang aming nais. Hindi yun ika nga para, yun talaga literal, matanggal ka sa pwesto kasi ikaw, aso ka ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Diba? Yun ho yun. Wala akong propaganda dito. Magkalinawan ho tayo, Tito Soto ha, wala akong propaganda. Lumabas yung mga alingas-ngas na papalitan kayong dalawa nitong si Ping Lacson mula noong sinabi nitong si Ping Lacson na lahat ng senador may insertion. Tapos maya-maya lumabas yung kay Risa Hontiveros na meron siyang 3 billion insertion. Doon nagkaroon ng pag-uusap o alingas-ngas na mapapalitan ka sa Senado. Pero walang concerted effort na ika nga siraan ka o ano. Hindi. Kayo ang naninira sa mga sarili niyo. Si Ping Lacson kung ano-anong sinasabi sa media. Kaya yan nag-resign dyan sa Blue Ribbon Committee dahil alam niya yung mga pinagsasabi niya medyo dispalinghado na. Tama mali. Huwag tayo. Kayong naninira sa sarili nyo. Mantakin nyo, isang linggo, walang hearing ang Blue Ribbon Committee. Ito, pangalawang linggo na nang walang hearing ang Blue Ribbon Committee. Tapos kung sakaling magsabi sila na ang tawag dito na merong usapin ng pagpapalit na liderato sa Senado, sasabihin nyo, nanggagaling yan sa kung kani-kanino mga kampo. Mga Duterte supporter, 10,000% ayaw ka namin maging Senate President kasi utusan ka, aso ka, tuta ka, di ba? Yun. meron daw po. Talaga, every weekend. So, tawag dito, stage dito, there's a word for that. Tingin niyo may concerted effort. Yun. That is the best word. It's very concerted effort by some quarter. Bakit, sir? Anong Try to goal? find out. Anong goal po ng effort, sir? Siguro, walang makita sa amin. Gumawa na lang ng invento. To discredit the Senate? Siguro, first to discredit us. Well, your guess is as good as mine. I don't know. Sir, Sabi ko Wala daw makita sa kanila. Ako toko, paano masasabing walang makita sa inyo? Wala nga kaming hinahanap, meron kaming nakikita. Pantakin nyo sinusunog yung sarili nyong bahay, kayong dalawa nitong si Lacson. Kaya sasabihin ba naman na, walang problema. Dapat ang delivery ganito. In fairness sa House of Representatives, in fairness, even dito sa Senado, meron ding mga amendment ang mga senador. Pero huwag mo sasabing insertion. Diba? Sa bagay, sinabi na nga nitong si Franklin Drilon, insertion at saka ang tawag dito, insertion at saka itong amendment, parehas lang yan, walang pagkakaiba. Pero para medyo catchy at medyo mag-init ang mga kababayan natin doon sa mga datihang senador, yung mga tumawid from 19th to 20th Congress, sabihin mo insertion, di ba? Halos lahat ng mga senador merong insertion. Pwede namang sabihin, in fairness sa House of Representatives, maging yung mga kasama namin dito, 19th Congress, meron din sila mga amendment sa 2025 budget. Para siguraduhin lang natin dito na wala kaming sisinuin dito. Yun ang delivery. Kaso ang sabi niya, lahat ng senador may insertion. Tapos naman noong tumatakbo sila nung medyo mainit pa lang tong issue ng flood control, 60 congressman merong mga kontratistang 16 congressman. Bakit hindi pangalanan ngayon nitong si Ping Lacson? sa kanila, nasagot na lang sila. Pero sa mga kababayan natin, basta masama ang balita, huwag maniniwala. Sir, sorry, any bill on tax measure? Any bill on tax? None whatsoever. Me personally, and even the Senate itself, wala akong naalala may nag-file. Any new tax measure. Wala. Sa mga karapak, ako Ano yun? Fake news yun ng News 5? Bata ng News 5 yan si Erwin Tulfo. Reporter yan ng News 5 dati. Kaya itong si Erwin tsaka yung si Rapi Tulfo, yan yung nga network nila para makapagpropaganda sila. Ang problema kasi itong si Erwin Tulfo, siya lang nagpapapogi.
Kung sakaling meron ganyang klaseng tax measure, dapat isama mo yung mga kasama mo para suportahan nila. Anak ng toko, ikaw lang nakaisip, ikaw lang magaling, ikaw lang pupugi sa sambayan ng Pilipinas. Sama mo rin kasi itong si Tuta, ikaw talaga. Oh. Well, bawas tax. Sir, SP, yung kay Curly at kay Sara Vizcaya, na hinihiling nila na habeas, paano yun? Dito pa rin yung si Curly. Dito pa rin, no? Hindi ko rin papayag because we know for a fact that Kung si Martin Romualdez ang magre-request, papayag yung tuta na yan. Pero pagka yung DOJ, ombudsman, hindi, sa amin yan, sa amin si Curly Vizcaya. the contempt powers of the Senate is in place. Therefore, the Solicitor General will be representing us on that. Dahil sa Pasay RTC. But I believe that we are on the right path. We are on the right path because mas madali nga blessing in disguise na contempt namin sila. Sapagkat pag kailangan sila ng DOJ at kailangan sila ng ICI, madaling imbitahin galing dito. Hindi kailangan hanapin, hindi kailangan walang makakapagtago. Even if they are protected witness already, hindi ba sila dapat nasa DOJS? We're protected din. Di ba? Kaya nga protected witness. Tama-tama dito sa amin. Well, before Secretary Remuno became ombudsman, yun ang usapan namin. Nandito na sila. So dito sila. Nakakontempt sila. The contempt powers of the Senate is fine with. So parang nag-give way, sir, yung DOJ sa Senate? Hindi, kasi anong gagawin nila? Wala pa naman silang nakapile. So, nila ikukulong. So Senate pa lang talaga ang pwedeng mag-rule? Pakakawalan. Pag pinawalan yun at kailangan, baka hindi umatid. Baka magsakit-sakitan. SP, isa pa, si Senator Erwin Tulfo nag-express na rin siya na parang ready siyang maging permanent chair. And then si Senator Pia, after we interviewed you the other day, sabi niya she's considering it, will pray about it kasi hindi bago sa kanya yung Blue Ribbon. So it seems like merong dalawang medyo open dun sa chairmanship. Paano Yeah, we'll discuss it one of these days because as soon as Senator Erwin Tulfo arrives from his official trip abroad, IPU actually, Inter-Parliamentary Union, he will be calling, and I asked him to call for a meeting of the committee, the Blue Ribbon Committee. Meeting, hindi mo na hearing. Before any hearing, baka hearing thereafter. Meeting muna. So doon, pwede namin discuss further. Ano yung mga possibilities. Tatrabahuin muna nila kung anong magiging direction ng hearing ng Blue Ribbon Committee, di ba? Yan naman talaga, di ba yan ang plano? Total, yan, baka kasi gusto saan dalhin nitong si Erwin Tulfo, baka bigla tayong mapunta sa Amerika, biglang maging Eric Sylvester yan, mahirap na, di ba? Kaya kailangan, meeting muna, mag-meeting muna bago hearing, di ba? Ito, dito tayo kay Auntie Claire. Auntie Claire. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction? Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng Palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung walang ebidensya, may ebidensya. Hindi naman, ikaw naman, Auntie Claire. May ebidensya. Pinsan nitong si Marcos Jr., si Martin Romualdez. Martin Romualdez, tauhan niya itong si Elizalde ko. Tinuturo lahat ng ebidensya itong si Elizalde ko. Huwag mo naman sabihin na gumalaw yang si Martin Romualdez na siya lang mag-isa. Anak ng tokwa, pinirmahan ng presidente yung 2025 GAA kahit alam niyang ang daming oposisyon, ang daming nagsasabi na maraming problema, napakaraming insertion, napakaraming ang program appropriation. Pinirmahan pa rin niya. Sa anong kadahilanan? Ganun na siya kabobog? Hindi, kasi hindi natin ginagamit yung mga ganong klase salita. Ganun siya kahinang klase, di ba? Pambihira, oo. Tuloy. dapat paniwalaan. Thank you, ma'am. Oh, yan. Follow-up question from Ivan Mayrina. Itong si Auntie Claire, may edad na. Nagpapakyut pa. Yung patawa-tawa niya, hindi naman patawa-tawa niya ng edad niya, pang pang high school yan eh. Masyadong pa-cute. Anak ng toko, walang nakukutan sa inyo, madam. Baka nabubuisit, madami.
Yusek, how does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Just a smile. Just a smile. Next question. Paano just a smile? Di ba gumagalaw na nga yung mga galamay ng Malacanang diyan sa House of Representatives, ha? Meron na hong ethics complaint laban dito kay Congressman Kiko Barzaga. Pero wag naman sabihin na hindi pa gumagalaw. Just a smile. Ibig sabihin ng smile na yon, sooner or later matatanggal na yan sa pwesto. Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Question is from Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, do we already have an updated number kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sumbong sa Pangulo website since it was open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon Tuloy natin. po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga aksyon. Next question. Follow-up question, sorry. Until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term, or will there be a sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro ito isara. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization ng RAA. Reaction naman. Yan din po ang Pinahirapan niyo pa itong si ate. Pinahirapan niyo pa sa pagtatanong itong si ate. Ang haba naman ng tanong na yun, Auntie Claire. Next time, i-clear niyo lang, ha? Talaga po ng Pangulo. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace, and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalong-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Ma'am, makatatulong din ba ito sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Next question is from Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa Kamara po, mayroong resolusyon na nagpapaimbestiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung higit 10 billion pesos na naluging pondo daw sa gobyerno dahil sa overpricing ng farm-to-market roads ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigahan o iimbestigahan ng ICI? Kapag may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilisang pag-iimbestiga. So, pwede po itong isabay doon sa ongoing investigations? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable. Grabe na talagang palong-paluho sila sa sa pagsama doon sa issue ng farm to market. Kasi yun ho talaga mas kailangan nila ngayong mga panahon na to. Tabunan yung issue ng flood control scandal. Kasi ito, pwede natin maikonekta nung panahon ni Tatay Digong.
Di ba? Nagdaang administrasyon, gaano karami ang farm to market road. Ha? Hindi ho yung issue ng flood control kung sino mga alam na natin kung sino mga mananagot. Zaldico, Martin Romualdez, Stella Kimbo, ang mga kasama nitong si El Zaldico, mga best friend niya, itong si Don Gonzales, yan ang mga dapat iniimbestigahan. Yan ang mga dapat pinagpapaliwanag dyan sa ICI. Kaso sino pinakaunang pinagpaliwanag sa ICI na high profile? Joel Villanueva. Jinggoy Estrada. Chis Escudero. Nakikita niyo ho ba mga kababayan kung anong klaseng kabalbalan ang nangyayari dito sa bansa na to? Nasa inyo yan kung paano nyo, paano nyo tatanggapin lahat ng kababuyang ginagawa na to ng administrasyon ni Marcos Sr. Pero tayo dito sa PH Update, hindi ho tayo basta-basta magpapabola. Ika nga, hindi ho tayo basta-basta mabobola ng mga walang yang politiko na yan. Di ba? Ay maaari pong isa-ilalim po sa pag-iimbestiga ng ICI. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron ng 8,000 infra projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang report po na ito ng DPWH ay naibahagi na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. knowing na parang mas marami po dun sa 5,000 plus na mga flood control projects ng admin po itong kanilang naimbestigahan na. Ang pag-iimbestiga naman po ay sa buong 10 years. So, according to Sec Vince, ay nasabi naman po niya ito sa Pangulo. Thank you po. Next question, Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Nagiging abala po tayo sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Pero may naging kautusan po ba ang Pangulo na tignan din po yung mga, kasi po meron pong mga iba pang departments na may mga infra projects like DOH, TND, and DepEd po yung mga classrooms. Meron po bang naging kautusan ng Pangulo na tignan din po ito? Kasi po yung mga contractor po ng flood control, sila rin po yung mga contractor sa mga ganitong projects. Kaya nga po ang ginawa pong independent commission ay patungkol po sa mga anomalyang flood control projects and infrastructure. Ibig po sabihin, lahat po na maaaring i-report nila na may mga anomalya, maaari po itong imbestigahan. Yan po ang gusto ng Pangulo. Last question is from Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, earlier this week, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as Special Advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Kumbaga, parang wala akong karapatang mag-imbestiga." Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusek Claire sa press con niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi Special Advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na at nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Kung iyon po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw ang kanyang pagdidesisyon. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay Special Advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presume that he is an investigator. Maaaring ganun ang mangyayari. Kasi yun ang trabaho niya. Doon siya magaling. Anong dahilan para kinuha siya? Mag-a-advise siya sa ICI na Mayor Benji, ano ba to? Sasagasaan ba natin to? Hindi natin sasagasaan? Yun lang trabaho niya. Ang expertise niya, investigation. Tapos,
wala siyang investigating power. 'Di ba? Ano pa silbi niya doon? May taswil na mag-resign na siya, 'di ba? Kung siya po ay nag-design bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag-stay at manatiling mayor ng Baguio City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin nasan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga or tinalaga ng Pangulo na investigador. At sana po, maiwasan na po rin sana natin yung mga guessing game na nagbibigay ng intriga, lalong-lalo na sa aking naging trabaho. Ang aking naging pronouncement po dito noong September 26 na ang role ni Mayor Magalong ay ibibigay muna sa legal team, yan po ay nanggaling sa Pangulo. Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Kung sino man yung sinasabi niyang yon, kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Nako. Dahil yon ay walang katotohanan. So iwasan po natin namang intriga, lalong-lalo na kung tatamaan dito ang Pangulo. Ang Pangulo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi po natin pwedeng i-please lahat ang tao sa kagustuhan nila. Pero ang maaapektuhan naman po ay ang batas at ang pronouncement ng Pangulo. Sana matapos na po ang issue na ito dito at wala na po sanang paulit-ulit na issue na ganito. Salamat po. Salamat. Whole of government approach